Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan dumating si Gangyu upang pigilan ang riot na nangyayari sa loob ng Rukulas Prison. Binati niya ang lahat ng mga kriminal at makikita sa lahat ng naroon ang takot ng kanilang makilala na ang bayaning si Gangyu So ang dumating bilang isang executioner at upang pigilan sila. Nagtataka ang marami kung bakit ang isang hero ay nakasuot ng uniform ng executioner. At ang mga nagtangkang lumaban at sumugod sa ating bida ay agad na tinapos ni Gangyu na parang langgam ang mga ito gamit ang isang malakas na suntok na nagdulot sa kanila na tumilapon at magkawasak-wasak ang kanilang mga katawan. Labis ang takot ng maraming kriminal nang kanilang makita kung gaano kalakas ang ating bida. Agad ding sinabi ni Gangyu na makinig ang lahat sa kanya at alinsunod sa ordinansya ng gobyerno ang lahat ng mga bilanggo sa pinakaibabang palapag at ang solitary confinement sa ibabang palapag, at ang first basement floor, second basement floor, third basement floor, fourth basement floor, fifth basement floor at lahat ng nasa ibabang palapag mula sa fifth basement floor ay kanyang kukunin at ang pag-execute sa kanilang lahat ay agad niyang isasagawa. Galit na galit sa kanya ang lahat ng kriminal at pinagmumura ang ating bida dahil sa pagsasabi nito na papatayin niya silang lahat. Sinabi ni Gangyu sa lahat na kanilang kinuha ang marami buhay kaya bakit sila nababahala upang mamatay. Nangingit-ngit sa galit ang lahat at ayon sa isang kriminal na si Kelita na hindi siya pumatay ng sobrang daming tao dahil 12 tao lang ang kanyang napatay. Sinabi din ni Brooks na 7 tao lamang ang kanyang pinatay. Sinabi din ni Kid na child abduction, rape at murder lang ang kanyang kaso kaya anong karapatan ng ating bida na magdesisyon kung sila ay mamatay o hindi. Kaya nagsigawan ang marami na kunan sila ng mga lawyer upang depensahan ang kanilang sarili dagdag pa nila meron silang karapatan upang gawin iyon. At sa tumpukan ng maraming mga bilanggo ay makikita ang isang lalaki na si Gu Von Choi na mayroong kaso ng panggagahasa at pagpatay ng 8 mga tao. Naisip ni Choi na dahil nadidistract ang atensyon ng ating bida ng ibang mga bilanggo ay maari siyang makatakas gamit ang kanyang kapangyarihan kasabay noon ay kanyang inactivate ang kanyang kapangyarihan na may kakayahan gumalaw ng mabilis at isang iglap ay nagawa nitong dumaan sa maraming mga bilanggo at sa ating bida ngunit sa kanyang pagkagulat ay biglang may isang sipa ang paparating sa kanyang mukha at sa isang kisap mata ay madaling nawasak si Choi. Kaya labis na natakot ang marami ng kanilang makita na kahit si Choi na may kakayahan kumilos ng mabilis ay hindi nakaligtas sa ating bida. Pagkatapos ay sinabi ni Gangyu na bibigyan niya sila ng pagpipilian. Ang una ay kung kanilang muling isuot ang suppression device sa kanilang katawan at bumalik sa loob ng kanilang mga silda at hintayin ang kanilang araw ng pag-execute. Ang pangalawa ay kung nais nilang mamatay sa kanyang mga kamay ngayon din. Makikita sa mga bilanggo ang labis na takot nang biglang may isa sa kanila ang nagsabi na wag magpatawa ang ating bida. Sinabi niya sa lahat ng ang huling sinabi ni Gangyu ang mas magandang piliin dahil sa huli ay mamatay pa din silang lahat kaya mas magandang piliin ang lumaban bago sila mamatay. Dagdag pa ng lalaki na ang kanilang ginawang negosasyon ay walang halaga. Sinabi ni Gangyu na iyon ay hindi negosasyon kundi huling pagkakataon para sa kanila dagdag pa ni Gangyu na inalok niya sila ng isang pagpipilian ngunit pinili nila ang lumabas at mamatay sa kanyang mga kamay. Labis naman ang takot ng marami dahil nararamdaman nila na seryoso si Gangyu upang patayin silang lahat. Kaya nagsimulang magkaroon ng iba't ibang opinyon ang marami, ayon sa ilan na baka maari silang mabuhay kung susuko sila. Labis din ang pagtataka ng marami kung bakit ang isang bayani ng pagkakapantay-pantay ay naroon bilang isang executioner. Sinimulan naman gamitin ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanilang lahat na makinig sa kanya. Inihayag niya na ang bayaning ng pagkakapantay-pantay ay nag-iisa lamang at higit na mas marami sila kung ikukumpara sa bayani na nag-iisa. Kaya nilang patayin ang isang bayani kung sila ay magtutulungan. Kaya mula sa kanyang sinabi ay nagkaroon ng lakas ng loob ang maraming mga bilanggo na kalabanan ang ating bida.
Sinabi ng lalaki na wag silang masindak sa pangalan ng ating bida, dagdag pa niya dapat nilang gawin iyon ng mabilis upang sila ay makatakas at maging malaya. Tinawag naman ni Gangyu na mga ipis ang mga ito dahil sinabi sa kanya ng kanilang warden na si Seunjo na ang mga bilanggo sa Rukulus Prison ay mayroong mga grupo ayon sa kanilang level ng panganib. Ang pinakaibabang bahagi ng palapag ay mayroong 300 na mga serial killer na nagawang pumatay ng iilang mga tao. Ang unang basement floor ay mayroong 100 na criminal na inilagay sa panganib ang maraming mga bayan. Ang second basement floor ay mayroong 30 na criminal na nagawang ilagay sa panganib ang buong lungsod. Ang third basement floor ay mayroong 10 na mga tao na nagawang wasakin ang buong bansa. Ang fourth basement floor ay mayroong 5 tao na nagawang magbigay ng banta sa buong kontinente. At ang fifth basement floor ay naroon si Sung Huanhuang at ang 2 pang mga criminal na nagawang ilagay sa panganib ang buong mundo. Sinabi ni Seunjo na alam niyang labis iyong marami ngunit kailangan lang ng ating bida na harapin sila. Habang sa second basement floor ay makikita ang maraming mga bilanggo na nakayuko sa 2 babae na nakasuot ng damit na may tatak ng simbahan. Habang sa fifth basement floor ay makikita ang isang babae na isa sa pinakamapanganib na criminal sa buong mundo at nakaupo ito sa taas ng mga bangkay ng mga officer. Makikita ding lumapit si Huang sa kanya upang makipagkaibigan. Sinabi ni Huang na hindi niya alam kung may pupunta sa kanilang ngunit sa ngayon ay maaari siyang pumatay sa kahit anong oras hanggang sa dumating si Gangyu sa kanilang kinaroroonan. Gayunpaman naiiba ang mga bagay-bagay sa pinakaibabang palapag dahil lahat ng mga bilanggo ay nasa ilalim ng pamumuno ni Hilasen dahil meron itong special na superpower, at gamit ang kanyang pagsigaw ay nagagawa nitong bigyan ng labis na kapangyarihan ang mga nasa palibot niya. At bumalik sa Rukulus Prison ay sinabi ni Gang Hui kay Hilasen na gawa nitong atakihin ang hospital kasama ang 30 mga criminal at nagawa niyang pumatay ng 7 na mga inosenteng tao kasama doon ang bayani na ang pangalan ay Hayes kaya ang total ng lahat ng kanyang napatay ngunit hindi natapos ni Gangyu ang kanyang sinasabi dahil proud na inamin ni Hilasen na 10 ang lahat ng kanyang napatay dahil ang babaeng bayani na si Hayes ay buntis noon ng kambal. Kinausap naman ni Gangyu ang warden na si Seunjo gamit ang device na nakalagay sa kanyang kwelyo. Sinabi ng ating bida na maari siyang gumamit ng puwersa kaya tinanong niya ang warden kung gaano katibay ang bilangguan na ito. Inihayag ni Seunjo na wag mag-alala si Gangyu dahil nasisigurado niya na hindi masisira ang bilangguan kahit ano ang mangyayari sa gagawin ng ating bida. Tinutuya ni Hilasen si Gangyu sa pagsasabing nagawa niyang mahuli si Huang dahil ginawa niyang sakripisyo ang kanyang mga kagrupo at naging pinaka-nakakataas sa lahat. Dagdag pa ni Hilasen na ipapadala niya ang ating bida kung nasaan ang kanyang mga kasamahan kasabay noon ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang magbago ang katawan ng mga bilanggo dahil sa kapangyarihan na ibinigay sa kanila ni Hilasen. Nagkaroon ng pananibik ang lahat dahil nakakaramdam sila ng umaapaw na lakas hanggang sa iniutos ni Hilasen sa lahat na sumugod sa ating bida. At makikitang sabay-sabay na umatake ang lahat ng bilanggo sa pag-aakalang madali nilang matatapos ang ating bida. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanilang lahat gamit ang isang sipa ni Gangyu ay nagsimulang magkawasak-wasak ang kanilang mga katawan. Labis ang takot ng marami kasama si Hilasen dahil masyado nilang minaliit si Gangyu at namuo sa kanilang mukha ang pawis dulot ng takot para sa kanilang buhay. At lalong mas nawalan ng pag-asa si Hilasen nang kanyang makita ang maraming nagkaputol-putol na katawan ng kanyang kapwa bilanggo dahil sa atakin ginawa ng ating bida. Gayunpaman ay muling umatake si Gangyu at gamit ang kanyang paa ay sinipa niya ang lapag na naging dahilan ng pagtilapon ng lahat ng bilanggo sa ere at mula sa ataking ginawa ng ating bida ay bahagyang yumanig ang buong Rukulus Prison. At sa isang silid ay makikita ang isang lalaking bilanggo at kanyang naramdaman ang puwersa at lakas ng kapangyarihan at agad niyang napagtanto na ito ay galing sa ating bida na si Gangyu at makikita sa kanyang mukha ang matinding takot.
Habang sa ibabang bahagi ng palapag ay makikitang nagsiliparan ang lahat ng mga bilanggo dulot ng ataking ginawa ni Gang Yu. Nagtataka ang marami kung anong nangyari ngunit labis silang nagimbal ng kanilang makita na naghahanda ng isa pang atake si Gang Yu patungo sa kanila. Ginamit ni Gang Yu ang isang mode ng kanyang kapangyarihan at kanyang mabilis na inatake ang lahat ng bilanggo sa isang iglap at pagkatapos ng kanyang atake ay makikitang nagsimula magkaati-hati ang kanilang mga katawan dulot ng ataking ginawa ni Gang Yu. Hindi makapaniwala ni Hilasan na madali silang tinalo ng nag-iisang hero. Maya-maya pa ay nagsimulang magbagsakan ang mga putol na katawan ng lahat ng bilanggo kasabay noon ay agad iniulat ni Gang Yu sa warden na si Seunjo na ang mga bilanggo sa pinakaibabang palapag ay kanya nang na-execute.